It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Patrick Paes. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, December 13. Detained Pastor Apollo Kibuloy is among the final list of 66 central candidates for the 2025 midterm elections. 117 nuisance candidates were removed from the initial list. COMELEC Chairman George Garcia says the ballots will be released next week. The House Quad Committee has lifted the contempt orders against 3 people involved in its Pogo probe. These are, of course, Miss Bamban Mayor Alice Go, Lucky South 99 Representative Cassandra Ong, and Chinese businessman Tony Yang. The committee cited their reported health conditions and ongoing legal battles. Vice President Sara Duterte believes the impeachment proceedings against her will gain ground in 2025. Duterte said she has not yet received the official articles of impeachment. 2 complaints against her have been filed at the House of Representatives. And the country now has 3,962 new lawyers. More lawyers. Okay. The Supreme Court will have the full list of bar passers on its LED screen in Ermita, Manila. It can also be viewed via live stream on the Supreme Court's official Facebook and YouTube channels. Over 10,000 aspiring lawyers completed the 3-day 2024 bar exams. 30% passage rate. 30% lang pumusa. Di ba? 3,000 yung ano? Yeah. Joining us today, Historical Resident Political Pundit, Tito Ronald Llamas, still in France. Are we still in France? Hindi pa pala. Habol pa lang pala. Okay. For Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Ami, ang prinsesa ng Parañaque. Happy Friday, Ed and Patrick. Prinsesa ng Parañaque. Happy UP, happy number 1 UP. Bar exam. 32% passing rate, meaning to say 30 to only 32%. 1 out of 3. That's is that a lower batting average from last year? Kasi di ba, mga 3,000 yung pumasa tapos 10,000 yung kumuha. Mga 30%. Okay. 32, 33, gano'n. Saka 33.83. multiple choice pa ba hanggang ngayon? Hindi ko alam kung merong ano. Dati kasi, nung sinaunang panahon, meron ng essay. Essay talaga yan. Kahit sa mga book. At that level, essay talaga dapat Abogado ka, di ba? Oo, kailangan di ba? Di ba? Kahit nga university, usually the exams are in essay form. Alam mo, abogadong test ng abogado, guilty or not guilty? So, I think a few years ago, Ami, ginawang multiple choice dahil para tumaas daw yung passing rate. So, let's see, it's still 3 out of 10. Ayan na si Papa Licious mo. 3 out of 10. Papa ng pari. Sino yung Papa ng pari? I'm sure kakampi ko sa issue nito si Ronald Llamas Ito kasi mga hindi abogado, hindi nag-abogado. 3.9 pala. So almost 40% ang passing rate ngayon. 3.9 Out of 10,000. Out of 10. Baka 10,100 yun. So, bababa ulit ng 30. 35. Wala sa kalahati. At saka ang passing, score 74. Ganun ba? That's what I heard a while ago from the news. 74%. Hindi mo lang 75, so bumaba pa. Although I think in most Western universities, the passing rate is really 50 up. So you get a majority of simple majority ng questions right. You're in. Di ba, Patrick, summa cum laude ka sa AB? Huwag natin pag-usapan yung kung sino gumraduate. Kasi lately, may nagtapos ng thesis na 63 years old. Journalism student sa UST. Pwede pa Pwede pa ako. Pwede pa. Sino yun? Kabatch ko yun. Kabatch ko. 63 years old, yeah. Wow. Finally finished his thesis. Si Tito Ronald, ikaw meron ka bang nakapaskil na diploma doon sa kondo mo? marami akong ginawang thesis para sa iba, hindi para sa akin. Yun yung mga panligaw na mga Kami sumunod sa tradisyon ni Ronald Llamas na
Hindi tatapusin yung thesis. Baka naman tinapos mo ang thesis ng iba. Hindi rin. Para kasi Tito Ronald. Alam ko, panahon namin, Ronald, yung mga thesis. Ayoko graduate sa isang makakolonyal, makakomersyal Yan tayo. na educational system. Yan yung mga is mo. Kaya mo lang mag-aaral, period. Political statement yun, ha? Yun, kaya nga eh. Kaya political statement yun. Lalo na Bok, Ami, Ronald, yung mga kabatch ko, hindi ko napapangalanan. Sorry na kung malalaglag ko kayo. Anyway, halos finishing line na tayo, no? May mga ibang nagpasa ng thesis sa journalism na parang business study ng kanilang mga tatay o tito. So, you would have journalism thesis on feasibility study ng fish pond. Ako naman, Pumasa yun. Ako, just to get it over and done with it. The easiest I could make. Fish pond. One, Anong thesis proposition mo? Coordinate feasibility study rin. Hindi naman ng fish pond. Hindi naman. Kailangan wala ng mga survey form. Pabudod mo. Para naman tapos. Just Wala to get kayo it sa over and done. Wala kayo sa thesis ni Cardinal Ambo David. Ano? Ang thesis niya ay binalikan niya yung original Aramaic version ng Bible. Ay, Aramaic? Wow. Aramaic, dead language. Wow. No? Kaya, gusto Hindi niyo, man lang Hebrew o Latin, translate ko pa sa inyo. Naks naman, ha? Teka. Napansin ko, nag-big screen eh. Si Tito Di ba si Mel Gibson, yung isa niyang pelikula, Aramaic yun? Pwede ba full screen natin ulit? Yan. Di ba? Yung Naka-turtleneck Passion na of naman. Turtleneck na naman. Iwan talaga lamig dyan Passion of Christ. sa Paris. Pero binanatan na anti-Semitic daw eh. Yan. Oo nga. Okay na to. Huwag na tayo mag-window direct. Full frame na lang si Ron. Yan. Oh. Teka, may narinig ako sa producer natin, no? May tinatago. May tinatago. Naka-full frame na lang si Tito Ronaldo. Ba't naka-turtleneck na naman? May tinatago. Sabi ng ating producer na si May tinatago Jana Costa, dito. Baka meron kang, may marks ka dun sa leg mo. Hindi. Pari yan, ano ba kayo? Feeling Parisian. Hindi yan clerical collar. Hindi nyo kasi feel eh. Ako feel ko eh. Parisian. Hindi yung clerical Di ba pang collar. pari yan, yung may ganon? Hindi. Yung Iba may ganon? clerical collar. Alam ko yun. Parang i-reject ako, Ami. Malamang nga. Malamig ba talaga dyan, Ronald? Malamig, zero. Zero. Ha? Zero, Bakit? wow. December. Zero, malamig. Sakto, papunta ako airport ngayon pagkatapos nito. Sakto, pagkatapos, diretso ako sa airport. Yan. Pauwi ka na. So hindi mo patatawaan yung bagyo. Magkakaroon daw ng isa pang bagyo before Christmas Day. Ayun ang sabi ng Pag-asa. Talaga? Buti hindi ako, Likely. ako kahapon umalis. Dahil sinarhan yung airport na nagwewelga. Nagwewelgang mga dito, mga union, sarado. No? Mayat maya, wala ka namang kinalaman dun, no? labor Mayat maya dyan may mga labor welga, di ba? Ito talaga mga welgista na to. Talaga Sila Patrick, mahilig sa mga welga dati. Nako, hindi. Anyway, Ami, alam mo sa amin, sinilip ko yung lineup kanina ng mga newscast namin. Puro traffic at Pasko na lang. Kayo ba dyan sa Philippine Star, ganun din? Is it a slow, hard news day? Mga mga wrap-up lang yung Quadcom, sabi nila. Yun daw, drug war. Kasi maghahanda na sila, di ba? They are submitting their report. It was a grand criminal enterprise. Yun daw, drug war ni Rodrigo Duterte. Naloko daw yung taong bayan. Yan ang sabi nila. That's aside from, of course, yung lifting ng contempt ni Alice Go and Cassandra Leong. So I guess i-release na sila, no? Hindi, meron pala silang criminal case. Hindi pwede. Maraming kaso. Tuwing sona, pumapalakpak sila sa Kongreso pag binabagay ng drug war. Nirelease lang yung nilift lang yung contempt. Pero hindi ko alam kung bailable yung criminal nila. Kasi they are in detention for contempt, di ba? Ayun, I'm not sure kung... Except Hindi ka ba Alice tumalo Go. sa Christmas party ng OBP, Ami? Hindi. No, isang gabi pa yon. Hinihintay ka nun. Si Cassandra Ong baka palayain kasi contempt lang siya eh. Pero si Alice Go, I think also Yes. has na-respond from an RTC. I think Bamban RTC. So what I understand was she has to stay in incarceration. At least si Alice Go. At is this at the Batasan?
Hindi si Alice Go, in one of the correctional He's in facilities. jail. Ako niyan, nasa correctional yan. Oo. Ay, si Cassandra Leong ang nasa correctional, di ba? Oh. Alice is in the Quezon City Jail, Jail. nasa jail. Di ba? Pasay na jail. Pasay City yata. Pasay yata. Pasig Pasay. City Jail. Hmm. Well, she's in a city jail anyway. Kung Quezon City Jail yun, maganda yung jail na yun. Biro mo, estapa, non-bailable. Kung- Tapos yung Kung qualified ibang, ba? qualified estapa. Kung qualified, kung qualified, malala yun. Di ba sila Neri ngayon, yun ang issue? Non-bailable. Kung qualified siya. Ang Diaryo Pero yun na Ami, nga. ang Diaryo Ami hindi nag-headline to ng traffic pag Pasko. Walang ganun. Hindi. Binabantayan lang namin yan. Saka yan yung mga ng PAOK, yung follow-up lang nung order ni President Marcos, magka-crackdown na nga daw sila. Saka Sa Pogo. ang count nila over 2,300 so far na foreigners na ang nadideport Simula nung ginawang completely illegal yung mga Pogos. Sa bahay, Kasama sa na dyan yung amin, yung nagde-dredge sa Zambales, sa Bataan, yung dredging vessel. Tama na ba Hindi yun? daw makita yun Ano ba yung story niyo doon, Ed? Hindi daw makita yung nagde-dredge na vessel. Good ship. I was saying, Bok, sa amin, I don't know if I told you, yung Yes. bahay sa tapat namin is now empty. It used to be inhabited by a whole bunch of Pogos. Chinese nationals. Yes, yun na nga. Hindi na alam kung Pogo siya o hindi pero it used to be inhabited by or rented by a large group of not a family. Clear naman kasi yung family A large group of young Iba yung male- dating nung ano, ay lahat. Male individuals in draft age. Ganun ba? Draft age. Naka-van, may mga van sila. Yeah. And it was curious kasi sa village, there's a strict policy against Pogo rentals. So they're always on the lookout. Pero pag hindi nila maputot, of course, it's hard to prove minsan na they're Pogo Pero yun, ngayon, they've disappeared this month. Completely. Just this month. It's an empty house. Hanggang katapos na lang yung So Pogo. they're really leaving. Parang ganun. Well, at least Yes. some. I don't know all. Yung mga building dito sa doon sa Makapagal, dati kapag dumaan ka diyan dahil papunta yung dati naming office Dati kapag dumaan ka diyan, yung mga kalye, ang dami-daming Chinese naglalakad, tumatawid, umaakyat doon sa building, may mga hila-hila pang mga parang bagong dating pa lang sila, yung mga maleta nila dala-dala. Ngayon yung mga building na yon nakalagay puro for lease. Okay, question Talagang maalis na sila. Ronald. Baka familiar ka sa issue nito. I understand you had some meetings and talks with the Chinese embassy people. Etong mga Pogo workers nito, when they go back to China, are they made to answer to the law? Given na illegal yung operations nila dito? I'm just wondering, I'm curious. Well, a couple of years ago, nag-issue yung Chinese government ng memo na kung hindi sila babalik, kakasuhan sila. Kulong. Kaya yung iba dyan ay pwedeng makulong. Yung iba. No? Yung iba ay siguro yung mga maliliit lang na empleyado, baka hindi naman. No? Pero naiwan dito yung mga sleeper cells. Talaga naman sleeper cells ang tawag Ano ba yan? Guerrilla When you operation, mentioned diba? sleeper cells, Tinikover na daw ng mga Pilipino actually Mga Filipino who learned the ropes from the Pogo na Chinese operators. Yung sa Chinese, hindi lang yung workers dito Nung pinipilit nila magsiuwi ayaw nila magsiuwi. Ang pinipressure daw yan ang report lang namin. Chismis sa Chinoy community. Ang pinipressure pati yung mga kamag-anak sa China. Right, oo. Okay. Pero Pero Kaya Ronald, napilitan sila. going back Ronald, to your... Meron pang mga Chinese doon. Sa island ko, malaki nun Pangako ni John Vic dahil lugar niya yun Pangako niya isa-shutdown daw talaga. Sila Kasi may-ari it's one of the infrastructure isa yun sa nagsasabi na legal sila. I think it belongs to Kim Wong. At sinasabi nila, sila yung mga naghihimutok na sila legal. Sila yung napaparusahan doon sa illegal. So, pero as far as we know, dahil nga bawal na, pati sila, alis sila.
Tsaka yung book, isang buong syudad yun, ha, yung Island Cove. Ito Yes. sa Yes, self-export. it's large. One of the bigger Yes. facilities. Oo, talagang ang laki ng infrastructure niya. Kung dating piestahan lamang o yung puntahan lamang ng mga babakasyon, biglang naging ano. Kaya BGC. ewan ko kung anong gagawin nila. Sayang yung building, ha? Baka pwedeng gawing school or something. Kasi medyo bago pa yung mga yon eh. Saka hindi naman malapit siya dun sa shrine eh. Papunta dun sa Kawit Shrine, Aguinaldo Shrine. Hindi naman yan mako-convert na back to a tourism. Hindi siya maganda. Hindi talaga. Hindi siya I wonder nga magandang, if you can convert hindi siya it magandang into structure. into a Nawala na business yung facility. scenic, Hindi siya Padala pwedeng kayo gawing naman doon. resort. Padala kayo ng team doon, Ed, with Philippine Star, yung mga mojos. Meron kami Padala doon nyo. photographer. Kaya nga alam ko. Saka you nagpupunta ako doon dati. You should send. Bumibili ko ng hipon doon sa Cavite City eh. Saka Talaba dyan, malapit yan sa talabaan ng Kawit. Talabahan. Pagliko mo lang, malapit na. So, alam ko, familiar ako, nakikita ko yung mga building. They're not pretty buildings. Hindi siya pang turista. Pero pwede siyang government building siguro or i-release kung It's a saan. complex book. Ewan It's ko, not just a siguro call building. center. It's a whole complex. Na-organize ko dati dyan, yung mga mangingisda hanggang Coastal Road. Pero talo kami. Okay. Yeah. Ronald, going back to what you mentioned a while May ago. mangrove doon mangrove forest na naapektuhan. Ronald, going back to what you Although mentioned a marami while pang ago. natirang mangrove pero nasira nga. Maraming nasira siya. Okay. Ronald, yung nabanggit mo kanina na sleeper cells, is this, nabanggit mo, Chinese sleeper cells, in short, sa mga hindi familiar sa term, agents. Agents. Agents, kunyari, pag inactivate, saka, gagalaw. Under deep cover. Oo, under deep cover. So, when you mention sleeper agent, is this urban legend o talagang merong ganyan dito? Meron. Nasa frontline tayo ngayon ng superpower war. So marami rito na mga sleeper cells. Siguro both sides, no? Pero yung isang leader ng mga spiya na yan, na-expose sa isang news establishment. Kailan ba? Early this year. Ayun, yeah. totoo yun. Totoo yun. Sarap na I'm so, not sure kung nandito pa siya. Mukhang nakalabas na. No? At pinalitan na ng bago. Pero kung yun, siya ay correspondent. 8 years na correspondent ng isang news agency sa US. Tapos na-deploy dito noong 2021. No? Nung habang pawala na yung COVID. Okay. So marami sila rito. So, Ronald, Yun, sigurado ko. mga media mento ng Chinese Media. news agencies. Hindi sila pogo. Okay. Hindi sila pogo. But, Yan yung are magagaling pogos naman also- usually na spiya, mga media. Di ba, Ami? Not so much, Ronald, not so much pogo. Hindi. Yan yung mga... Hindi yan yung naman mga- sila actually Pag nakausap mo, bibilib ka. Mga Renaissance men and women. Yung pwede kang kausapin on various topics. Ibig sabihin, trained well. No? Trained well. Saka hindi sila underground hiding in plain sight siyang mga ganyan Tama. Hindi ba yung yun nga ang accusation kay Alice Go na she was activated and yun na nga facilitate yung mga pogo na hindi pa natin sigurado nga kung ano yung involvement sa ganyang mga espionage. Although sinasabi ng Chinese embassy, pinasasara nga namin yung pogo, bakit namin yan gagamitin for spying? Tama Yun naman yun. ang sinasabi ng Chinese government. Tama yun, Ami. Anti-pogo ang Chinese government. They are marami genuinely siyang anti-pogo. sinisip na revenues na dapat napupunta sana sa gobyerno. Panyan, hundreds of billions, no? Baka even trillions yung lumalabas. Kaya anti sila. Pero, pwede nilang gamitin to launder money para suportahan yung kanilang mga allies sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa sa Cambodia, sa Laos, sa Myanmar, sa Thailand, sa Pilipinas. So it is not it is a practice na pwede nilang gamitin yan to infiltrate kahit kontra sila. Okay. Bob, Kahit speaking of anti, may nag-aantay dito. Kasama natin ngayon. Nawala lang ako na ilang araw, naging corny ka na Hindi, dati na ako corny. Kasama natin today, straight from Davao, Bril Montalvo. Ating Davao correspondent, si Bril Montalvo. Joining us Hello here po, in the studio. magandang hapon po, Hello, Sir Bril. Patrick, Chismis Sir tayo. Ed.
Hi, Bril. Hi, Bril. Hello, Sir Ronald. Ba't naman hello po, sumulpot ka good dyan kung tsaka afternoon. wala ako? Oh, hinahanap-hanap ka ni Tito Ronald, oh. Anyway, makikichismis kami kay Bill kasi fresh from Davao and you wanna Fresh get from a more press insights. conference, I understand, with the Vice President a while ago. Kanina ba ito? Yun. Ayan. Kahapon. Oh, if we want to know some insights Insights. on Davao City, the politics in Davao City, the Duterte family, I think our best resource there is like Bril Montalvo. Matagal ka rin nag-cover ng ng mga Duterte sa Davao, Bril. Yes, alam mo, Sir Patrick, 10 years na ako dito sa TV5. Starting 2014, nagtatrabaho na ako doon sa TV5 Davao. And Mayor pa si Digong and also naabutan ko na si Vice President Sara Duterte na nag-mayor din sa Davao City. At ngayon nga, si Mayor Baste Duterte. So, ayun, matagal ako nagko-cover sa mga pamilya Duterte 10 years ago and until now with the Vice President Sara Duterte. So, So, Bril, elementary ka pa lang, nagsimula ka na sa TV5? Kaka-graduate ko lang ng college po, Sir Ronald. Grabe naman ang... mukhang bata si Bril. Pero, Bril, Bril, anong sinabi ni VP ngayon? Anong latest from the Vice President? Alam mo, Ma'am Ami, kahapon nga doon sa burol ng kanyang tito kasi nga namatay itong kapatid ng ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman, ang kanyang kapatid na si James Zimmerman is pumanaw. So kahapon yung libing at present doon ang lahat ng pamilya Duterte, si former President Rodrigo Duterte, si Vice President Sara, si Congressman Polong, and also si Mayor Baste. Andun sila, nakilibing doon sa kanilang kapatid ng kanilang nanay na namayapa. And naka-chance tayo after the nalibing, after ng libing is nakausap natin itong ang si Vice President Sara Duterte. Kasi nga itong si Vice President is okay yun siya sa media every time na nandoon siya sa Davao at natin siya, natsempohan natin kung saan siya at napuntahan natin. Magpa-interview talaga yan siya sa media. And kahapon nga, sabi niya, natanong natin si Vice President Sara Duterte kung ano yung mga expectation niya next year. Kasi nga, this year is full of parang, anong tawag ng circumstances, challenges sa kanyang pagiging Vice President. And natanong natin kung ano yung expectation or ano kaya yung mga magaganap kay Vice President Sara Duterte for the 2025 year. Ang sabi niya is, ito yung sabi niya na 2025, it's a impeachment time daw para sa kanya. So inaasahan niya yun? O inaasahan ni Vice President Sara Duterte na 2025, next year is gugulong na at haharapin niya itong impeachment cases na i-file sa kanya doon sa Congress. Buti siya, masigurado pa siya kasi ang Kongreso mukhang hindi sigurado. Oo. I-expect na niya yun. Diba? Bril, ito mga nakarang buwan at taon, parang marami tayong narinig na pahayag galing kay Vice President. One of that is, medyo nagpalutang siya na tatakbo sa 2025. May ganun. May, di ba, may palutang siya ganun. Tapos may sinabi siya, 3 Duterte tatakbo for senator. So, ang gusto lang namin malaman, ganito ba talaga si VP Sara, for example, na may mga pinapakawalan siyang pahayag na minsan pabago-bago o binabawi? Parang tatay niya. Gaslighting ba tawag niya? Gaslighting ba tawag ng gaslighting? Hindi, siya nga daw ginagaslight sabi ni VP. Siya daw ang ginagaslight ng mga critics niya. So, Bril, yes. Alam nyo, based on experience, syempre ako Dabawenyo at taga doon ang baluarte ng mga Duterte, mahilig talaga itong mga Duterte sa mga surprises, na mga statement at mga pambulabog na mga statement. Yun talaga ang, kung masasabi mo sa politics ng mga Duterte, yun talaga yung isa sa mga estilo nila sa politika para syempre hindi sila masubaybayan kung anong next nilang mga galawan sa kanilang kalaban. Keep your opponents off balance. Oo. So yun, sinabi ni Vice President Sara Duterte before nung nasa Cagayan de Oro siya at na-cover din natin doon na may 3 Duterte daw na tatakbo pagka senador this 2025 election. And nakita nga natin, yes, hindi nga nangyari. And ngayon naman, sabi ni Vice President Sara Duterte na next year daw
is election time or what I mean impeachment time daw para sa kanya. So natanong din natin si Vice President kahapon during my ambush interview to her na VP, in case na gugulong talaga itong impeachment case sa'yo, sino-sino ba ang nasa linyada ng mga defense team mo? Ang sagot niya is as of this moment daw is hindi pa niya natatanggap itong article of impeachment. Officially, hindi niya natanggap ng kanyang opisina. So ngayon, hindi pa daw niya ma-activate itong mga abogado niya for her defense team. And sabi din niya na naka-standby na sila. Okay. So Pumunta naman tayo, Bril, sa politika sa Davao City. Alam natin na may mga Nograles sinusubukan na maagaw yung Davao. Ano ang chances na mawala sa poder ang mga Duterte sa Davao City? Alam nyo, Sir Patrick, no, syempre as taga Davao and doon ako nag-stay and based on yung mga sabi-sabi ng mga tao doon, nag-interview kami, may ginagawang consultation and ito nga, ang lakas pa rin ng charisma ni former President Rodrigo Duterte compared sa mga Nograles. Kasi nga, itong mga Duterte baluarte niya ang lahat ng Davao City except sa 1st District. Kasi nga itong 1st District is baluarte ito ng mga Nograles. From way back years ago, mga Nograles talaga ang humahawak sa 1st District. Ang dami nilang project doon, ang daming mga programs, school programs. So, nagkataon lang na way back yung nagpagtakbo ni Kong Pulong is walang Nograles na nag-ano doon. Wala siyang kalaban na Nograles. Yun, kaya nakalusot. Pero ngayon, sa 1st District ng unang distrito ng Davao City, medyo pantay itong labanan ng Nograles, Migs Nograles, and also Kong Pulong Duterte kasi sila yung maglalaban sa 1st District. In terms naman of mayoralty candidate, napakalakas pa rin ng Duterte charisma. Matanong natin doon sa mga tao na nagpulso ng nagpulso ng mga Dabawenyo kahit sa ibang media. Dali, tatay ba o yung anak ng tatakbo? Yung tatakbo, yung si former president at running mate niya, yung anak niya na si Mayor Baste, siya yung tatakbong vice mayor ng Davao City. So, Paano doon sa district ng mga Garcia na lalaban yung apo ni Tigong, si Omar? Oo, sa second district naman. Sino ang laban? Dahil malakas din ang Garcia Ang baluarte naman ng second district is ang pamilya Garcia. Noon is ang Garcia at Duterte is magkaalyado. Here comes out na after nitong mga nangyaring mga demolition job ng mga Duterte is yung mga ibang kaalyado ng mga Duterte is naglipatan na sa ibang partido. Hindi man hayagan nilang sinabi kung sino ang kanilang susuportahan, pero napansin natin doon sa Davao City, parang doon na sila sa admin sumusuporta itong mga Garcia doon sa Davao City sa 2nd District. Bakit, curious lang kami, bakit nagkaroon ng lakas ng loob, sabihin na natin, itong si dating congressman, Nograles. Okay. Na tumakbong mayor, na alam naman niya, makakalaban niya yung tatay. Yung dating Pangulo. Saan nanggagaling itong lakas ng tibay ng loob at kumpiyansa ni Nograles na tumakbo for mayor? Right after nung last day nung filing of COC or during those filing of COC last October this year, nag-file ito ngang si dating cabinet secretary na si former din na 1st District Congressman na Carlo Nograles. Nag-file siya ng kanyang COC pagka-mayor kasi nga before may usap-usapan doon sa Davao City na if ever si Pulong or si Digong yung tatakbong mayor, in respect, hindi tatakbo itong si Carlo Nograles bilang dati niyang boss. Yan ang usap-usapan sa Davao City. Ito nga, nabulaga kami nung pag-file ni Carlo Nograles bilang mayor. Ayun, sabi niya at na-interview natin siya after ng filing niya, sabi niya na gusto niya na may choices daw yung Dabawenyo. Kasi for the longest time, walang choice yung mga Dabawenyo kundi Duterte, Duterte, Duterte. So kaya siya tumakbo para may choice ang mga Dabawenyo kung sino ang kanilang pipiliin sa sa ginawa nito ni Carlo Nograles, nagkaroon ba ng samaan na loob dahil dyan sa pagtakbo niya for mayor?
Dahil alam naman natin, he was appointed by Duterte into his cabinet secretary, no? Na dati silang traditional na magkalaban talaga sa politika sa Davao, pero during the term of Duterte, inappoint niya yung anak na cabinet secretary. Ngayon naman, kinakalaban yung dating presidente for mayor. So, nagkaroon ba ng lamat ito sa relasyon ng mga Nograles at ano? Alam mo, Sir Patrick, in fairness naman sa mga Duterte at Nograles, especially kay Digong at kay Carlo Nograles, hindi sila nagsisiraan, wala silang inilalabas ng mga statement against with each other. Trabaho lang. Si former President Rodrigo Duterte, minsan may pa-presscon, dinibensahan niya ang kanyang anak sa kanyang kinaharap ngayon. And also naman, itong si Carlo Nograles doon sa Davao City is busy siya na bumibisita sa iba't ibang barangay sa Davao City as part siguro ng kanyang pangangampanya at during election time. So in fairness naman, hindi sila nagsisiraan with each other. So kung ano lang yung style nila ng campaigning, doon lang sila nakafocus. Bril, sa first district lang, some clarity kasi nga, si Pulong nga nanalo dati kasi wala siyang kalaban nung first district. Walang Nograles na pero kalaban. Ngayon may Nograles ang kalaban, basyo ng Nograles yun. Yes. Chances. Does it look like Pulong will still retain his seat sa Kongreso? O may pagkakataon ba yung Nograles to make Si bawi? Mix Nograles, yung anak na babae. Yun nga yung sabi ko, Sir Na party list ata, no? Party list. PBA, siya yung Party list. Right now, party list. incumbent na PBA party So list. sino ang tingin mong mas may, mananaig pa rin ba yung hawak ng Nograles ang first district? Alam nyo, 50-50 yung labanan talaga between Nograles and mga Duterte. Kasi nga, itong mga... Sa first district lang yan, Sa first district lang yan. Between Pulong and Migs Nograles. Kasi nga, ang chances nila, itong si Duterte, si Pulong Duterte, speaking of Duterte, bilang baluarte ng Davao City ang mga Duterte, so may chance na mananalo siya. And Migs Nograles, speaking of family Nograles, ang first district is baluarte ng mga Nograles for the longest time. Simula pa nung father nila, na si former House Speaker Boy Nograles. So nakatanim na talaga, nakatatak na talaga sa mga tao sa first district ng Davao City ang mga Nograles. And the chances is 50-50 talaga. So hanggat walang eleksyon, hindi natin masasabi kung sino talaga ang mananalo between the two itong Nograles at Duterte sa first district ng Davao City. Si Ami. Ami? Pero the rest of the city, malaki ba ang agwat? Kasi tinatanong namin, sinabi na rin namin yung kay Carlo Nograles polar opposite siya ni Digong personality-wise. Ready ba ang mga Davaoeño sa ganong klaseng he's so laid back hindi ba pag nakakausap mo? Ibang-iba sila ng dating ni Digong Mahilig rin sa TikTok. Talagang ibang-iba talaga, nakahanda ba sa ganon ng Mahilig sa Davaoeño? Hindi. Star City, ha? Hindi pa. Hindi. Bril, malayo ba yung reception ng masa sa ganon? Sa Davao City naman, alam mo, Ma'am Amino, medyo alangan itong mga, as a whole in Davao City, alanganin talaga itong mga Duterte, mga Nograles, speaking of mayoralty. Kasi nga, yung karisma ni Digong is nandun pa rin, ang lakas pa rin ang karisma ni Digong sa mga, sa mga Davaoeño. And nakikita natin yung simpati ng mga Davaoeño kay Tatay Digong. Ngayon nga na matanda na siya, and also he is trying na ibalik yung kanyang posisyon doon, at one of his reason bakit siya babalik is yung mga durugista sa Davao City, kasi unti-unti daw bumabalik yung mga durugista. Sabi niya na pag babalik siyang mayor, alis talaga lahat, kasi nga yung trademark niya na papatayin talaga niya yung mga durugista. Sa kanya. So hindi nagawa ng mga anak ng paraan yung problema yun? Meron naman, pero sabi nila na ngayon daw barang dumadami as a whole sa Pilipinas, and nadadama itong Davao City nga. And also yung balasahan sa PNP, please, parang hindi na hawak ng mga Duterte. Itong PNP, kasi nga yung PNP ngayon is parang hindi sila magkasundo, yung Chief of Police or City Director ng Davao City, hindi sila magkasundo ni Mayor Baste Duterte. Yun isa sa mga rason. Malaking issue sa eleksyong ito para sa mga taga Davao City, ang drugs? Ganun ba yun? Kung pag-uusapan natin yung drugs sa Davao City, may nahuhuli naman, pero
konti-konti lang, hindi talaga issue itong drugs. Pero yun nga gusto ni Digong na ma-wipe out sila lahat. Kung sino man yung kahit maliit ka man o So anong malaking issue sa Davao City ng mga botante? Sentimiento para kay sa dating Pangulo. Yun lang talaga yun. Yun yung karisma ni PRD. Yun talaga yung nananay. Kaya malakas pa rin yung hatak ni Digong sa mga Davaoenyo kasi for the longest time, siya yung naging mayor namin at eto pa, naging presidente. So para bang proud ang mga Davaoenyo kay Digong. The Kaya, first Mindanao president. Oo, naging presidente siya. So yun yung lamang ni Digong Jan, kay Bril, Carlo. So, Last Bril, question open sa akin. offer na si Police Chief Hansel Manantan at saka si Baste Duterte. Oo. Hindi naman Ano si sila... Hansel? Medyo kanyan, matapang yan. Oo. Walang kinakatakutan yan. Tika UST yan eh. Oo, may ganun na. Ito naman, Tambay din sa dapitan. ito namang between kay Mayor Baste Duterte and kay Colonel Hansel Marantana. Hindi ito pick ni Mayor Baste. Ito ngang si Colonel Marantana. Bale ang nag-instate itong kay Colonel Hansel Marantan bilang acting city director is si parang doon sa Camp Crame. Kaya nga hanggang ngayon acting city director pa siya. Hindi talaga siya city director kasi nga dapat may basbas umano ng mayor ng isang lungsod bago ka maging ganap na city director. Kaya nga hindi nga nag-uusap itong the last time na nakausap natin si Colonel Marantan is kung nag-courtesy call na ba siya kay Mayor Baste, hindi pa raw sila nag-uusap. At sa mga event ng DCPO, may mga turnover, may mga malaking events sa Davao City Police Office is noon nung hindi pa acting DCPO chief si Colonel Marantan is pumupunta itong si Mayor Baste sa mga event ng DCPO. So ngayon, no show na siya kasi nga parang hindi niya pick ito ngang si Colonel Hansel Marantan bilang city director kaya nga hanggang sa ngayon acting pa siya, acting city director. Diyan, pasigit lang isa na lang, very, very quick. Bril, dami nagtatanong kung bakit ka mahilig makulay na headband? Kasi yan yung trademark ko. Hermes pa ngayon, Hermes. Branding yan, Trademark niya. Trademark Parang Bril, si Eric pahabol ko lang. may headband sa Bril, karistan. pahabol ko. Kumusta yung KOJC? Kumusta na yung Kingdom of Jesus Christ? Wala na yung leader nila. Ayan, alam mo, Ma'am Ami, no, before, during the KOJC siege, ay grabe, napaka-traffic doon sa harap ng KOJC sa Buhangin. From ilang kilometers from the airport going to the northbound palabas sa Davao City. Ay grabe ang traffic. Ngayon, napaka-peaceful na. Wala Hindi na na. issue ang KOJC doon at si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. So, peaceful na in terms of KOJC and Pastor Apollo Kibuloy. Wala nang mga ganong mga balita issue doon sa Davao City. Okay. Bril, 1.8 million ang populasyon ng Davao City. Bakit yung mga mobilization ng KOJC at saka dun sa laban sa impeachment ni Sara, hindi ganun kalaki? Yeah. Bakit a few hundreds lang? Yung Hindi naglabasan yung mga tao nagrarally nung dun sa Rizal nagparally sila Park. sa Ganun Davao City. ang laki ng ganyan, ang laki ng populasyon ng Davao City. Oo. At base yan, bailiwick ng mga Duterte. Kaya nagugulat ako na hindi ganun kalaki yung mga mobilizations nila. Oo, last time during those na nandoon si yung PDP laban doon sa Davao City, parang nag-grand general meeting sila para iproklama or i-announce yung mga yung team or lineup ng PDP na ngayong election. So walang pagka kinaumagahan noon, September 21, parang anniversary ng martial law. May may inaano sila na tawag doon, may ikinakasana silang isang rally. Sorry, Bril. Itong huling malaking rally dapat na gagawin nila Nahulog yung microphone. Okay. Nagagawin nila after VP Sara Duterte, yung nag-viral na Facebook live niya. 'Di ba? Nagkaroon ng mga rally dito sa EDSA Shrine. Nagpatawag din ng rally sa Davao City, pero parang hindi lang naglabasan, hindi lumabas yung mga tao sa Davao City in support of VP Sara. Baka nagpunta ng EDSA Shrine. Alam nyo, may Yung sa nakausap EDSA Shrine. Kaya matagalan. Alam nyo, may nakausap tayo ng mga ng mga supporters din at mga leaders
ng mga Duterte sa Davao City kung bakit hindi ganon karami yung mga nagrarally ngayon na in favor of mga Duterte sa ginawa nila ngayong demolition job umano ng admin sa mga Duterte. Ang sabi lang nila is in-advisean daw sila ng mga Duterte na wag nang makisawsaw sa gulo at tupagin nyo na lang kung ano ang ganap nyo sa buhay. Wag nang sa mga rally kasi according to Vice President Sara Duterte, ayaw din niya ng gulo. Yun nga yung during kay Attorney Zulaika Lopez na yung siege doon, paglipat niya sa ospital at may nagrarally doon ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, sinabihan niya na uwi na lang kayo para hindi na daw lumaki yung gulo at yung media na lang daw ang magbabantay sa kanila. Kasi nga, nagpapasalamat yun si Vice President Sara Duterte sa mga media kasi nga, every now and then, may update doon sa nangyari sa kanya or ginagawa sa kanyang parang tinatawag na panggigipit sa kanya. So yun yung advice niya sa kanyang mga supporters na wag nang makialam para hindi na daw lumaki ang gulo at ayaw nila daw ng gulo. Yun yung sabi ng mga Duterte. Pahabol na lang na importanteng tanong. Alam mo ba yung tatak ng rubber shoes ni Digong nung pumunta sa Burol? Ang ganda eh. Kaya nga, actually, hindi ko yun napansin. Ikaw lang nakapansin nun eh. Maganda yung rubber shoes niya eh. Gusto ko malaman Tingnan ko kung saan din sa picture ko sa cellphone. Pag-zoom ko, kasi black yung shoes niya. So, hindi maklaro yung brand. Nag-pan down ba yan? Wala eh. Oh. Ano Nakikita ko naman, eh. ano naman nakita Nakikita mo, Tito Ronald? Ba't nagandahan ka? Hindi ba mo kalasada? Hindi. Mukhang ako. Shopee. Tingin mo, Bril, Okay. bumabata, lumalakas, tumatanda, humihina. Masyado Alam naman mo seryoso. si former President Rodrigo Duterte, every time na nakikita namin siya in public, umiiba yung niya, yung Yung aura? Yung aura niya. Minsan yung sa PDP laban, yung announcement dun sa Davao City, yun mahina. Parang nagsasaklay, inalalayan. And tanda ko yung video niyo. Sige, sumasayaw na ulit eh. Oo. Di ba may mga campaign political ads sila Oo. na sumasayaw sila with bongo and And also, the last time na naman na nakita namin kahapon doon, bagsik na naman. Tapos, nagjo-joke pa doon sa libing. Parang keep them guessing talaga. Oo, nagjo-joke pa siya doon sa libing. So, may epekto na. May epekto na yung pinagdasal ko siya sa si Vatican. Digong. So, hindi mo matatansya. Sa Vatican. Ano daw? May epekto na pinagdasal ni Pero ganun Ronald sa daw yung Vatican. nature niyang yung mga sakit niya, pasumpong-sumpong yun. Oo. Yung mga masasakit yung mga sakit niya. Pretty much Yung what nagkakaroon siya ng we pain, saw nagkakaroon siya ng pain. in his 6 years, di ba? In the 6 years he was president, di ba? We saw his health failing. Minsan may and then kulay yung recovering mukha again. na- Minsan may iba na yung yung tsura mag-get niya, iba na yung kulay niya. So, Minsan talagang gumagano'n yung diwa niya, minsan Hindi, gumagano'n yung sabi diwa nga niya. sabi ni Bongbong, it must be the fentanyl. Hindi, inaamin naman ni Digong yung fentanyl na yun. Nireseta daw sa kanya. Tap mo na daw tayo. May magbabayad. Hindi political. Pag mo sabihin magbabayad, si Ron, mag-guide sa atin. Okay, maraming salamat. Bril Montalvo Thank from you po. all the way Thank from you, Davao Bril. City. Thank Thanks you, for Bril. joining us. Anong gusto mong pamasko, Bril? Ayan. Ayan. Ano po? Nasa Paris siya. Galing Paris, ha? Humingi ka gusto ng mo pa mas- Gusto mo ng Hermes din, ano? Hermes na Kaya nga, headband. yung kasama ko yung taga Cebu na correspondent si John Arawan. John So Arawan. may cameraman, sabi namin na dagdagan natin ng 20 kilos yung baggage natin para baka pag-uwi natin sa Davao City may malaki tayong madadala. Yun. Baka manalo sa Maraming ko Apple. eh. Maraming. Hermes ang gusto niya, ha? Hermes. Yung tunay, hindi yung doon sa Baka yung bangketa. panalo mo sa rapol Mas dito, maganda yung durian. Hermes. Ay, Durian. Hindi, sa Davao. ayaw niya yun. Gusto niya yung original, Hermes, ha? Ay, Birkin. Ami, hindi mo na malalaman, Ami. Gusto mo bigyan Malalaman Hawaan namin. mo, Malalaman iba ni yung Bril. leather. Mas makapal yung Hermes sa Green Hills kaysa dito. Mas maganda sa Green Hills. Birkin, ha? Birkin. Parang patapos na tayo, bumalik pa eh. Ikaw naman. Kailangan in between bodies yung yung gap kasi. Kailangan maghanap buhay. Haba na ng Actually, kwentuhan kanina pa tayo natin kanina, eh. pinapagap ng director, producer. Hindi mapigil yung mga tanong nyo. Oo, Tanong natin kay Ronald. Bril eh. Yan. Oo, masyado ka natuwa. Sa break, hahaba ng kwentuhan namin ni Ami tungkol sa global economy.
Ayun yun. Global ayos, economy. Oh. Kami budget. Kami Ayos, budget, pag-usapan namin ni Ed eh. Tsaka ayuda. Ayuda. Yun. Oo. Ayuda. Oo, kasi mas Oh, pero malo. grabe yun, Ami, ha? Mas malo ba, Binawasan no? ng DepEd, 12 billion. Yes, oo. Tinanggalan ng siniro Health. ang PhilHealth. Tapos yung ayuda, 26, 27 billion. Medyo hindi maganda yun, ha? Oo. Medyo tatamaan ng gobyerno yan. Medyo. Saka retain yung AKAP nung shinare sa Senate. Sa Senate. Oo, nung shinare, biglang usually- in-approve yung AKAP. Namomonitor ko sa social media, daming galit eh. No? The usually affable and congenial Sonny Angara, no, DepEd Secretary, Yes, oo. napapost sa social media na malungkot siya. You hardly hear any complaint or whimper from Senator Angara, from Secretary Angara. Pero ito hindi niya mapigilan. Nalungkot siya. Sabi niya, I am sad. Mga colleagues niya yun, mga colleagues niya eh. You would Kaya think siguro na- niya susuportahan you would think siya. na pagbibigyan siya. Si Grace po sa social media. Usually, si Grace po hindi binabanatan, di ba? Ngayon, Yes. todo banat sa kanya. Defensive siya ngayon. Defensive siya. Tapos sumama pa si Cynthia Villar. Eh di magsampa kayo ng kaso. Sabi ni Cynthia Villar. Sasampahan nga daw ni Coco. Sasampahan daw Well, niya two sa things Supreme is Court. that- Challenge niya yung unprogrammed. Two things is the Christmas season, the season Ayan, of Ronald, sharing. you can tell us about it. Sabi niya, Giving, kung ano giving, yung pinapose sa National Expenditure Program, you cannot increase, Congress cannot increase kung ano daw yung pinapose ng executive. That's in the Constitution. Eh, ang laki-laki ng tinalon dun sa unprogrammed appropriation na pinopose ng Malacanang. Pero Impunity. sabi ni Cynthia, di In the magsampa budget. kayo ng kaso. Budgetary That's in the impunity. Constitution. Taray ni Cynthia Villar, oh. Congress cannot increase beyond what was Yes, wala na yan. That's proposed by Yes. Out the window. But that's been done for so long already anyway. Yun na nga eh. Well, ngayon i-challenge daw sa Supreme Court, so tingnan natin. It's on top of yung original challenge of PhilHealth. Kasi yung PhilHealth pupunta yun dun sa unprogrammed appropriations for this year, tapos na yung budget year. Pero anyway, magkaka-consolidate na siguro yan. Kung Actually, Ami, may remedy dyan eh. 2025. May remedy dyan, Ami eh. Kung ako kongresista, tapos tutol ako dyan, magpa-file ako ng supplemental budget. No? Dun sa nawala. Pwede yan. Pwedeng ginagawa yan. Pwedeng po yun. Pwedeng graceful exit para sa gobyerno. Supplemental budget para ibalik yung pera na hindi ibalik para magdagdag ng Dagdag. pera. Supplemental. Dagdag ng pera para sa mga Dagdag tinanggalan. Anyway, parang Ronald, yun. Kaso hindi Ed, ako kongresista eh. So hindi ako pwede mag-file ng supplemental budget. okay, Biyernes po ngayon, payday, traffic sa buong kalsada, at kapos na tayo sa oras. Thank you for joining the story ko today. Ami Pauwi na po, Pamintuan, pauwi na. Editor-in-Chief of Pauwi na. the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Happy weekend! Okay, dyan sa Canal Monday at 4 p.m. Happy for the week. Storycon. Mga Bok, maraming salamat sa inyo. At Tito Ronald, umuwi ka ng matiwasay at hinihintay ka ng Pauwi na, pauwi na. Okay, I'm Patrick Paes. We are One News, all sides, all the time.